Mga kababayan, tinanggal na si VP Sara Duterte kasama ang kanyang tatay na former president ng Pilipinas sa National Security Council. Yan po ang mainit na balita ngayon, mga kababayan. Bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa inyo lahat, sa aking mga supporters, mga followers, mga subscribers. Marami pong salamat. Sana po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, sana po paki-like and share my videos at subscribe na rin po para updated po kayo sa aking mga videos na inilalabas. Mga kababayan, isa lang po ang ibig sabihin nito, na talagang seryoso na ang Pangulong Marcos na makipag-disengage sa mga Duterte. Ibig sabihin, wala na talaga siyang tiwala sa Duterte family. I think matagal na po siguro to. Ngayon lang nakapag-isip-isip ang Pangulo. So wala na siyang tiwala at ang trato na niya sa mga Duterte ngayon ay mga kaaway, mga kababayan. Well, napakahalaga po ng National Security Council. Ito po ay binubuo ng, of course, ng Pangulo and even former presidents. Kasali po sila dito. At kabilang na po sa mga kasapi nito ang Vice President. Ganun na rin po ang mga key positions, mga department heads sa ating gobyerno na involved po sa national security. Yan. Pero pinagtatanggal ni PBBM ang mga past presidents. Sino ba yung mga yan? Erap, Gloria Macapagal-Arroyo, and Digong Duterte. Kasama na dyan, isali mo pa si VP Sara Duterte na nagbanta sa buhay ng presidente. Mga kababayan, maliwanag na ayaw na niyang makipag-connect itong si PBBM sa Duterte. Anyway, alam naman po natin na kahit po yung mga Duterte, talagang they have made up their minds to disconnect with the administration. Yan po, mga kababayan. Ang tingin po natin dito, ang trato na ng Pangulong Marcos sa mga Duterte ng Mindanao ay isang kaaway. Sila na po ay enemies of the administration. Enemies of the state. Yan po ang tingin nila. Mga kababayan, well, sa ngayon po, we are still have this dispute with China sa West Philippine Sea. At since nakikita natin, alam naman po ng karamihan na mga Duterte ay pro-China, na hindi po sila bumabanat sa Chinese government. Maliwanag po na mga pro-China ang mga to na pamilya at mga kaibigan ni Xi Jinping, mga kababayan. Traidor po sila ng bayan. Yan po ang masasabi ko dito. Siguro po dapat lang na matanggal or sipain si Sara dito sa NSC kasama na ang kanyang tatay at mga iba pang past presidents dahil hindi po natin nakikitaan ng loyalty itong mga tao na to. Erap, Gloria, nako. Mga kababayan, questionable po ang mga pagkatao na mga past presidents na to, mga kababayan. Digong Duterte, nako. Maliwanag po yan na aso, tuta ng China, tong pamilya na to.
Nakita niyo po ba yung video ni Sarah noon? Na ano po ba yun, yung okasyon na kung saan nagsasalita po siya in Chinese. Kitang-kita po talaga ang kanyang pagkatraidor sa kanyang bayan. Hindi man lang niya magawang i-condemn ang mga abuses ng China Coast Guards sa atin pong mga mangingisda, sa atin pong Coast Guard. Hindi mo po makitaan si BP Sara. Kaya ang ibig sabihin po nito, talagang pabor po sila sa China, sila po ay maka-China, sila po ay tuta ng China, mga kababayan. Yan po ang maliwanag. So yan, ito po ang mainit na balita ngayon na nakapag-isip-isip ang Pangulong Bongbong Marcos na sibakin bilang miyembro ng National Security Council ang mag-abang Digong Duterte at Sara Duterte. Para po sa akin, dapat lang. Dahil may hirap na, baka ispya yung mga yan. Dahil wala din po silang naitutulong. There's no point na i-include pa sila dito dahil wala po silang naiko-contribute. At hindi po sila willing makiisa dahil sila po ay walang pakialam sa West Philippine Sea ever since. Yan po, mga kababayan. Kaya tama lang, dapat lang na tinanggal ni PBBM ang magamang Duterte. Ganun na rin ang past presidents na si Erap at si Gloria dahil wala din po silang naitutulong at questionable po ang kanilang allegiance. Mga kababayan, itong mga tao na to, may pagka-traidor po ang mga tao na to kaya mahirap na. Mahirap na, baka maging ano pa yung mga yan, baka ispya pa yung mga yan. Imbis na ipagtanggol nila ang kanilang bayan, baka ipagbili pa nila ang kanilang bayan sa Chino. Kaya tama lang na pagtatanggalin ang mga taong ito. Dahil wala po silang pagmalasakit sa kanilang bayan. Hindi po natin nakikita yan. Lalo na po sa issue ng West Philippine Sea, na kung saan nasaktan ang ating mga Coast Guards, mga tauhan ng Coast Guard. Ilang beses na pong pinagbobomba ng kanyong tubig ang ating mga barko at ang mga Duterte ay tahimik lang. Wala kang marinig sa kanila condemning these abuses, mga kababayan. Kaya I think tama lang. Ang isa pang nakikita po natin dyan, siguro tahimik lang si PBBM at he has made up his mind na talagang i-impeach na itong si Sara Duterte. Yan po. Bagong taon na, mga kababayan. So I think nakapag-decide na ang Pangulo na yun nga, tanggalin sa NSC si BP Sara Duterte at andyan na po siya para to encourage our lawmakers na isulong na yung impeachment na yan. Kalahin nyo, meron pa pong 4th impeachment complaint against Sara Duterte. At sigurado po na ang Pangulong Bongbong Marcos ay pabor po sa pag-serve ng warrant of arrest. Pag dumating po yung punto na isa-serve ang warrant of arrest by Interpol na manggagaling sa ICC, mga kababayan, sigurado pong desidido na ang Pangulo dyan. Pasimple lang po siya. He's a silent operator. Pero alam po natin ng si Pangulong Marcos talagang desidido na ipadakip ang mga Duterte dahil po sa mga kasalanang nagawa sa bayan. Okay, mga kababayan, ito lang po muna ngayon ang aking maigsing reaksyon. Sana po nagustuhan nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, ulitin ko po, please subscribe para po mapalaki po natin ang ating channel at malabanan po natin ang mga alipores ng Duterte, mga nagpapakalat ng fake news. Labanan po natin
ang mga grupong hindi makapilipino. Ito po ay ang grupo ng mga DDS. Mga kababayan, isang magandang gabi po sa inyo lahat. Isang magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, at ganun na rin sa ating mga kababayan abroad, globally. Ingat-ingat. Again, Happy New Year to everyone. Maraming salamat.